Sa nakalipas na 5 taon, sariwa pa rin sa alaala ni Tyrone ang sinapit nilang magkakapatid sa kamay ng kanilang madrasta simula nang masawi ang kanilang mga magulang sa naganap na insidente 20 years ago. Tandang-tandang pa niya noon kung paano taniman ng bala sa ulo ang ama nilang si Armando ng isang babaeng nakasuot ng maskara na kabilang sa grupo ng armadong kalalakihan. Matapos masawi ang padre de pamilya, ay nilimas ng di kilalang babae ang laman ng vaults na naglalaman ng ilang bukos na pera at hindi mabilang na diamante. Hindi maintindihan ni Tyrone kung bakit alam ng babae ang combination ng vaults. Mula naman sa ilalim ng malaking aparador, nasaksihan ni Prada kung paano lapastangin ng 4 na lalaki ang kanyang inang si Karen. Nang matapos ang panghahalay ay paulit-ulit nakatamo ang may bahay ng saksak na nagpamulat ng matinding puot at galit kay Prada upang pigilan ang nangingilid niyang mga luha. Kalunos-lunos ang sinapit ng kanyang ina. Tadtad ng sugat ang buong katawan at bumubulwak pa ang dugo sa sahig at dumadaloy papunta sa ilalim ng aparador. Samantala, naguguluhiman naman si Tyrone sa katauhan ng babae habang yakap niya ang bunso niyang kapatid na si Sunshine habang nakatago sa silong ng kama. Batid ni Tyrone sa likod ng mga payasong maskara ay kilalang-kilala niya ang mga ito. Mas lalong nabigyan ng kasugatan ang tanong niya nang masipat ang marka sa kamay ng babae. Isang maliit na tattoo ng paru-paro. Lingid sa kaalaman ni Tyrone, kanina pa alam ng babae kung saan sila nagtatago. Kaya naman inutusan nito ang mga kasamahang lalaki na hilahin palabas ang mga bubuwit na nagtatago sa ilalim ng kama. Napasigaw si Tyrone at Sunshine nang ibalagbag ng 4 na lalaki ang kama. Laking gulat naman ng babae kung bakit 2 lang ang nagtatago roon. Kaya muling nag-utos na hanapin pa ang isang bubuwit. Dahil likas na pagiging mautak ni Prada sa kabila ng pagiging bata, ay naglipat siya ng magpagtataguan. Isang lugar kung saan masasaksihan niya ang mga susunod pang mangyayari. Dahil nabigo ang grupo matagpuan ang isang nagtatagong daga ay naisip na lamang ng babae na tapusin ang gabi. Ngunit nagtataka ang armadong kalalakihan kung bakit hindi nagawang paslangin ng leader ang 2 bata. Sa halip na walang maiwang testigo, nagawa ng babae dukutin ang mga mata ng magkapatid. Pumailan lang ang makadurog na sigaw. Matapos tanggalan ng paningin sina Tyrone at Sunshine, ay nagawa pa silang buhusan ng asido sa katawan. Pribado ang lugar at malayo sa syudad. Kaya malayang nagawa ng grupo ang pagnanakaw, ang masaklap pati ang mga kasamabahay ng pamilya ay nadamay. Lahat sila'y binawian ng buhay. Samantala, maingat namang bumaba ng kisama ang batang si Prada. Malinaw niyang nasaksihan ang malagim na sinapit ng kanyang mga kapatid, Kuya Tyrone. Sunshine, maghintay lang kayo at hihingi ako ng tulong. Nababahalang wika ng pangalawa. Nagmamadaling nagtungo si Prada sa kinalalagyan ng hatining. Ngunit bigong makahingi ng tulong gawa ng putol na ang cable wire. Dahil hangad ni Prada mailigtas ang mga kapatid ay patakbo siyang lumabas ng bahay, pero sinalubong siya ng babaeng nakamaskara. Nakatayo sa tarangkahan at may hawak na baril. Ang mga kasama naman nito ay nasa loob na ng sasakyan. Alam kong lalabas ka sa iyong lungga para humingi ng tulong. Kaawa ka naman bata, mukhang hindi mo na maiiligtas pa ang mga kapatid mo. Paalam na sa iyo Prada. Umalinangaw ang 3 magkakasunod na putok ng baril. Iyon ang huling katagang narinig ni Prada bago humandusay sa sahig. 3 bala ang bumaon sa kanyang katawan. Bago mandilim ang paningin ni Prada ay nagawang hubarin ng babae ang tapal sa mukha kaya nalaman niya kung sino ang nasa likod ng maskara. Nang makaalis ang grupo ay 2 pares ng mga paa ang patakbong nilapitan ang naghihingalong bata. Dahil malabo na itong mabuhay sa kabila ng mga natamong bala, ay naisip ng Ginoo na iligtas na lamang ang 2 paslit na walang pigil sa pagsigaw. Ngunit biglang may dumating na kotse,
kaya nagmamadaling binuhat nito ang katawan ng bata at nagmamadaling nagtago. Nang huminto ang kotse ay natatarantang bumaba si Natasha. Si Natasha ng kalaguyo ni Armando at matalik na kaibigan ni Karen. Mula sa labas ay rinig niya ang nanghihinang sigaw ng magkapatid. Kaya kaagad niya itong tinulungan at humingi ng tulong sa kapulisan. Sa naganap na investigasyon ay pagnanakaw ang dahilan ng massacre. Samantala, mabilis namang naisugod sa pinakamalapit na ospital ang magkapatid. Kalaunan ay inilipat sila sa pribadong ospital kung saan naroon ang magagaling na doktor. Sumailalim sa operasyon si Tyrone at muling naibalik kanyang paningin sa pamamagitan ng eye transplant. Subalit, nabigo naman si Sunshine, kahit na may donor pa ito gawa ng labis na apektuhan ang masisilang ugat dahil napuruhan ito ng asido matapos dukutin ang kanyang mga mata. Si Natasha ang tumayong ina ng magkapatid. Sa loob ng mahigit 1 taon ay maligaya naman sina Tyrone at Sunshine sa piling ng madrasta. Ngunit ang pait ng nakaraan ay hindi nila kailanman nakalimutan. Tuwing nakikita nila ang mga marka ng paso sa katawan, ay bumabalik tanaw sa kanila ang malagim na sinapit nila noon sa kamay ng grupo, lalo na sa nakamaskarang babae. Pero mas lalong sumisiklab ang galit ni Tyrone kapag nakikita niyang umiiyak ang kapatid dahil sa kawalan nito ng paningin. Ibinigay ni Natasha ang lahat ng kailangan ng magkapatid. Magandang edukasyon, maunlad na pamumuhay at pagkalinga ng isang ina. Ngunit nagbago ang lahat ng mapasakamay ni Natasha ang buong yaman ng pamilya. Simula nang mailipat sa pangalan niya ang lahat ng dokumento ng ari-arian nina Armando at Karen na nakapangalan kina Tyrone at Sunshine. Pumayag noon si Tyrone sa abogado ng pamilya nila na ibigay ang yaman sa kanilang madrasta bilang pagtanaw ng utang na loob. Dahil kailangan ng lagda ni Prada ay hindi na angkin ni Natasha ang lahat ng mga ari-arian. Nakapangalan pa rin kay Prada ang bahagi ng kanyang mana. Dahil nakuha ni Natasha ang lahat sa magkapatid ay nakaranas ng matinding pang-aapi ang dalawa. Halos tumaob ang mundo ni Tyrone at Sunshine. Hinamak sila ng husto ng madrasta. Ginawang alipin sa kabila ng bigay nilang karangyaan na naiwan mula kanilang magulang. Madalas mabubog si Tyrone sa kamay ni Douglas. Samantalang si Sunshine naman ay palaging sinasaktan ng madrasta. Kinakadena at pinapakain ng mga tira-tirang pagkain. Itinuring silang mga aso at ikinulong ng matagal sa hawla. Puro pasakit ang dinanas nila sa loob ng 5 taon. Kuya Tyrone, iwan mo na ako rito. Tumakas ka na habang may pagkakataon ka pa. Sinasayang mo lang buhay mo sa isang tulad kong bulag. Maawa ka naman sa sarili mo. Pabigat lang ako sa'yo. Ikaw na lang palagi ang tumatanggap ng parusa ko. Napakabuti mong kapatid, Kuya Tyrone. Kaya pakiusap, layuan mo na ako. Umalis ka na rito. Humahagulhol na wika ni Sunshine. Hindi na magawang makatayo buhat ng hatawin ng maso ang kanyang mga tuhod ng kanyang madrasta upang may dahilan si Tyrone na huwag tumakas. Hindi lang basta maitim ang budhi ni Natasha, ang tahanan niya ay nagmistulang purgatorio. Nagsilbing bahay aliwan kung saan talamak ang bentahan ng laman ng mga daagitang dinudukot sa lansangan ng kinakasama niyang si Douglas kasama ang grupo.